At naputol lang nga tayo dun sa may second part ng video. So, nahinto tayo sa pang-apat, no? Yung mga hindi mo inaasahan na kailangan mo pala. Ikaw ba, may naiisip ko bang idagdag? Kasi yun lang ang naiisip ko na mga bagay na posibleng nakakalimutan mo sa bag o sa may bagahe mo. Comment down below kung meron kang pwede pang isuggest na pwedeng idagdag dun sa mga random na bagay na yun na kailangang bitbitin ng isang first-timer na OFW. So, ang ating panglima o ang aking panglima sa mga maisasuggest sa inyo na dapat bitbitin nyo kung kayo ay first-timer na OFW na pupunta sa ibang bansa ay set of clothes, set ng panglakad, pangtulog. At ito, para sa mga nurses, isang set ng uniform. Hindi mo naisip yun, no? Special mention ko lang ang mga nurses. Kailangan mo magdala ng isang set ng uniform. Dahil trainee ka pa lang, a-attend ka ng mga orientation. E de mas mahina, meron ka na lang isang set ng scrub suit na pwede mong i-wash and wear pag uma-attend ka ng mga orientation. Hindi naman agad-agad at may pa-uniform agad si hospital. Minsan kasi hindi nila agad na ibibigay yan sa inyo. Saka mas okay na din na meron ka talagang reserva para ready ka. Isa rin, sapatos. At least 2, isang panlakad, saka isang yung pwedeng gamitin mo lang sa duty. Yun yung aking panglima. Kung may naiisip ka pang gusto mo idagdag dun sa mga listahan na yun, feel free na i-comment mo sa baba para makatulong naman tayo sa iba. No? Yan lang naman yung natakbo sa isip ko na kailangan. Pero wait, there's more. Meron akong additional 2 na dapat mong gawin kung first timer ka, OFW din. Eto, hindi ko na siya sinama sa list. Pero ano ba yung mga dapat mong isettle bago ka umalis? Number 1, scan documents. Alam ko naman ready ka. Meron kang printed documents dyan. Sigurado akong dala mo ang mga original documents mo. Paano kung maiwala mo? Huwag naman. Huwag talaga. Ang hirap. Kung gusto mo ng mga printed documents na mabitbit mo, I suggest gumawa ka ng katulad ng aking ginawa. Ready, ano? Gumawa ka nito. Isang file ng lahat ng mga documents na kinakailangan kong bitbitin. Maka-short ka talaga, nakakompile yan ng maayos para madaling kuhanin kung kakailanganin mo. Tapos, syempre, hindi naman doon natatapos yun. Iba, i-scan mo lahat yan. Ilalagay mo yan sa isang USB o kaya i-upload mo yan sa Gmail mo, sa G Drive. Para kung hingin sa iyo ng employer mo, kung mangailangan kang bigla na i-provide yung mga yan, login ka lang, makukuha mo na agad, diba? Yung pangalawa na bonus dun sa mga listahan, ito para sa akin, talaga. Gawin nyo to, promise, makakatulong sa inyo. Lalo kung mga breadwinners kayo. Mag-open kayo ng savings account. Number 1 na may re-recommend ko, BDO Kabayan. Walang maintaining balance. Basta huhulugan mo lang siya once a year. Active yung account mo. GCash. Para sa akin yan, ha? Basta meron kang dalawang online banking na madaling ma-access kahit nasa ibang bansa ka. Pilitin mo talagang makaipon. Kasi hindi panghabang panahon ay nasa ibang bansa ka. At hindi panghabang panahon ay malakas ka. Pag tungtong mo sa bansa na yon, maging determinado ka na mag-iipon ka talaga. 30% at least ng sahod mo, sana ma-save mo. Sana talaga. Hindi naman kita mabe-blame kung magagalaw mo yan. Kung kinakailangan talaga at kung di ka makapag-ipon. Naiintindihan kita. Pero hanggat maaari, pilitin mong makaipon. Pasasalamatan mo kung bakit. Well, ito namang mga information na to ay paalala lang naman at guide. Alam ko namang maaaring mas metikuloso ka pa sa akin at mas madami kang listahan ng mga gusto mong bitbitin. Feeling ko naman itong video na to ay malaking bagay. Recap: groceries, skincare products, maintenance meds, mga random na bagay na kailangan mo, yung mga set ng mga damit na kailangan mong bitbitin. Scan documents, savings account mo. Wag mo talagang kakalimutan. So, yun lang. Thank you sa pakikinig ulit sa RN Diaries. Sana nakatulong to sa'yo.
At palambing naman ng like, share, and subscribe dyan kung nagustuhan mo yung video ko. Para ma-updating kita kung meron akong mga next upload. Iyon lang! Salamat sa panonood. Follow me or Diary.